Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras ngunyan, 12 minutos makalis na po, anda alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Ang atugang maray na aga po sa Nukabusal daw po tabi kita ngunyan kanda Biyernes, asin pizza. Ang pizza tangunya da pizza 31 na kanda bulan kan Oktubre 2025. Oring aldaw po kanda bulan kanda Oktubre asin bispera sa kanda piyesta ni na mga gadand, mga kalag, mga tugang duman sa mga kababayan ta. Yaong kamuragan tabay sa papitik-pitik lang, kaibanan niya ito dyan sa Engineering Department, yaong dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po si Pitik Junal Cuba, good morning maray na aga sa yung mga parantabay Pilipinas, good morning. Bicolandia maray na aga, asin ang paborito kong probinsya kan Camarines Sur, pinakamagayon sa Bicol Region, sa paagian kan liderato kan mga Villapuerte. Kaya mga tugang, marhay na aga. Pwede man kamo magpadara po kan sa indong mga greetings, mga komentaryo asin man kana sa indo pong mga nasa buot kan mga issues digdi po sa satuyang lugar. Pwede ka magpartisipara mga tugang. Duman sa mga kababayan ta, bago po kita mapon kan trabaho, siyempre mga tugang, maagad kita nin bendisyon sa mahal na Diyos na magiyahan kita sa satuyang trabaho ngunyan aldaw. Kaya uya po ang satuyang daily bread. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan 6:40. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa tuyang daily bread ngunya na aldaw. Bueno, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, sa gabos niya itong mga nag-aantabay digdi po sa laugkan na programa, abot lang po kita nga alas 11 ni na pagkaaga ngunyan ta Biyernes sa mga tugang. Ano po? So pag alas 11, programa yan kan grupo kan 9 Infantry Division kan Philippine Army, Philippine Army yan oras na alas 11. Kaya pag alas 11 mga tugang, mapamahaw naman kami ni Sir Tipin. Pag alas 11, apwera na lang kung sakupon kita sa pamawan kan Philippine Army, Bustipin. Bueno, pag pamawan, pag kakaanon day kwenta tanggihan, sabi kan mahal na Diyos, ang nagtatanggi sa grasya sa pagkakan, mabubulag ka. Kaya pag nagagdaning kakanon, okay lang yan. Pero kung ito mga suhol, day kita kayanta, maski kadto pa, day kita nag-aako nin mga suhol na yan. So, maski yapot nindo, sa gabos na mga broadcaster rigdi, mayo kitang dinulok na mga politiko, na tatao sa satuya, mga tugang, and naghahagad kita, may manager kami pag kapos-kapos, may management kami pag kapos-kapos, nadulok sa manager kay Sir Bibot. Sir Bibot, kapos-kapos po ngunyan. Bahala kayo si Sir Bibot. Pag ano to pa sa management, ka Ma'am Nili. Kaya ano pa tama para hagad-hagad ka pa dyan sa mga politikong iyan. Anong pa magpapara
kuyan ka dyan, paraluhod-luhod. Sige daw, isay na politiko ang makapagsabi na nagagad ako sa Indo. Nagdulok ako sa Indo. Ay, pururbaran na, mga politiko. Sige daw. Pero, mga tugang, pag chibug, maayong problema yan. Lalong-lalo na kan kape, paborito tan na kape ay talagang automatic yan. Sabi ni Sir Bibot, matik na yan. Busing, kunyaw ka pa dyan sa likod, pakapi ka naman at yan. Pero, digdi daw kita mga tugang, duman sa mga kababayan ingat-ingat duman sa mga naglilinig sa Campo Santo, may mga pasangbuti dyan, may mga pako dyan, mas magayon nga ni dapat nakasapatos ka mo. Baka may mga halas pa dyan aralang kawanduot kan ibang mga Campo Santo. Dapat kung marilinig ka mo, maarawan-awan ka na duot, mga tugang, dapat igwa ka mo ninda proteksyon, nakasapatos, nakapantalon, kung pwede nga ni nakakuyan pa, naka-sweater pa o itong jacket, tanganing dahil po matutungkan init. So ingat-ingat, baka po dyan may mga halas dyan, may mga pako, may mga buti, matirab ka mo duman sa mga kababayan ta. Bueno, mga tugang, sa tuya daw na pag-urulay-ulayan, iniyo pong mapadapita sa issue sa lado nasyonal. Otron ta, pwede ka mo mag-participar sa mga issues na sa tuya pong pinagtatratar. And abot lang po kitang alas 11 ni na pagkaagang unyan. Pero sa tuya pong mga impormasyon na mga tugang, ito pala na harong, sabi, itong harong duman sa Pasig, ni Saldico, mga tugang, ang congressman kan ako Bicol, si Saldico, nagluluwas po mga tugang sa pag-imbestigar, sa pag-sisiyasat kan Independent Commission for Infrastructure, ICI, Otrong ko pwede ka mo magpaabot po ni komento sa mga tutukartang issue niyan. Sa pag-imbestigar mga tugang duman sa room ni Saldico kan ako Bicol, ni Congressman Saldico kan ako Bicol kan probinsya kan Albay, nagluluwas po sa pagsisiyasat kan Independent Commission for Infrastructure, iniyo pong ICI na mansyon, an mansyon po ni Elizalde Saldico na congressman kan ako Bicol Party List, taga naman sa Albay, mayarong ini dumampo sa party mismo kan siyudad kan Pasig. Inipalan ginibong tambakan lang, budiga lang mga tugang, pero mansyon yan, ginibo lang na budiga, asin sinasabi na digdi po tambakan lang danin na mga subuot kwarta o kickback money, kickback money kwarta, tambakan lang po gikan sa sinasabing flood control project. Iyan basado subot sa nagluwas na pag-aadal mga tugang pagsisiyasat kan grupo kan Independent Commission mga tugang for Infrastructure. Biroon mo yan, may mansyon ka partner, tambakan lang ng kickback money, tambakan lang ng mga kwartang kinurap mga tugang subuot. Sabi kanita, bako man ako nag-imbestigar. Sinasabi ko lang sa Indo, basado po dayan sa investigasyon, asin pagsisiyasat kan Independent Commission for Infrastructure. Pero grabe naman, mapagibo kanina mansyon, tambakan mo lang nina kwarta partner, kan mga sinasabing kickback money, ay pambihira niyong mga tugang. Ian mansyon pira ng dating kuyen ken pagpapatindog, sa construction ken pwedeng kundakulao na mansyon
Pwede pong milyones, ginatos na milyon na po ang ginastos dyan. O baka abuton pa manin na bilyon pesos. Data aram kung na pera talaga ang gastos sa pagpapatindog ka na sambit ng mansyon. Dumampo sa lugar kan syudad ka na Pasig. Pero sabihin mo na nagpatindog ka lang ni na mansyon, partner, pagkatapos tatambakan mo nin mga kickback na perak, mga kinurakot na perak, ay grabe na yan. Samantalang ang mga namamanwaan nga ni, kadakulin mga tios na mga pamilya na maayo po nin harong, mga squatter aniba kung igwaman, mga squatter mga tugang, yaon naka tirindog ang sinang mga harong, sa gilid kang release kan train. Magdiyan ka po sa parte mismo kanda barangay kanda sa mga barangay sa barabanuanin duman sa mga release kan train. Iyan mga taong iyan, maayo po yan sa diring maiistaran. Naggiribo lang yan mga payag-payag. Tabako manindang sa diri daga. So mga squatter sinda, igwalang sindang mapaiplian na mga tugang, nagtiritindog ni na mga payag-payag. Pag-una mo nga ni ka na iba, kung may farm nin nag-uurig-urig, mas maurag pa ang tangkal ka na mga may farm ning urig-urig, bakong iyo, Sir Tibin, mas maurag pa, magdiyan ka sa mga release country na mga tugang, ilingon mo nindo, na nagkapira nga mga harong dyan, kan mga kababayan ta, at mga squatter, mga parayag-payag lang, payag-payag lang mga tugang. Pagkatapos, kumpara mo naman sa mga may urigan, mas maurag pa ang tangkal kadtong may urigan itong may mahiwas na urigan. Nagninegosyonin na urigan na mga tugang. Kung ikukumpara mo naman sa mga tugang yato na squatter, na yaon sa gilid ka na release kan train. Yan sa may release pa lang yan kan train. Sa iba pa, sa iba pa nga mga lugar, grabe po mga tugang ang sitwasyon. Pagkatapos, mapagibo ka ng mansyon, perang milyon ang kantidad, perang milyon o baka inabot pa ni na bilyones pesos ang kantidad, tambakan lang kang kinikikbak na pera ka na gobyerno, tambakan lang ka na pinagkurap na mga kwarta ka na gobyerno. Iyan ang masakit mga tugang. Dakulaon na mansyon pagkatapos sasabihin mo tambakan lang ning kinikbak na money. Iyan kaya nagluwas sa mga tugang sa investigasyon kaniyo pong ICI. Sa ICI report na itinao po sa media kanda nakalis na aldaw kasudma. Base sa testimonya kaniyo po ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa mga tugang. Nagtaw ka sa mga miyembros kan media, napasahan kami kana mga impormasyon na mga tugang ali po sa parte mismo kan ICI. Digdi sa grupong ini na nag-iimbestigar po kana mga anomalya sa proyekto. Base kaya sa testimonya, ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, digdi po mga tugang, nakaduman na da siya, sa harong kaniyo po ni Saldico kan ako Bicol, na tagaduman sa Albay, pero nadumanan niyang harong sa parte po kan sa parte kan na syudad kan Pasig, mansyon ang pakasabi. So digdi sa harong po dani Saldico kan magduman siya sa Lidibaga Street mga tugang. Lidibaga Street sa winawara mo ko ipambihira niyo sa ina naula kita na alat ka digdi mga tugang so balikan ta balikan tayo niyo pong statement na pinagpaluwas kan kaniyo po mga tugang ICI. So nakaduman na pagduman niya po sa parte kan harong ni Saldico sa Lidibaga Street mga tugang sa Valle Verde sa East Valle Verde 6 kung saan mayo da siyang nahiling na furniture, maayo lamang ning mga gamit mga sala o
mga kutsun, mayo lamang po ang mga gamit na nahiling siyang furniture. Sa laog mismo ka narong. Kundi ang nahiling niya, ang nahiling ka ni partner ni Bryce Hernandez. Puro da malita, partner. Puro malita. Isipon mo yan, puro da malita na may laog nin cash. May laog nin pira, kwarta, sintabo, sintimos. Pirak, mga tugang. Iyan da nahiling kay niyo. As in ang sabi po, in the first quarter of 2025, Engineer Hernandez made his last delivery of SOP, Standard Operating Procedure or kickback at the Valle Verde address, mga tugang. So, kan first quarter ka na 2025, si Engineer Hernandez, mga tugang, nag-deliver nin pirak, SOP, Standard Operating Procedure o kickback, mga tugang, duman sa Villa Verde, sa Pasig, mga tugang, sa mansyon na pinagsasabi na subuot pagsasadiri kaniyo po ni Saldico. Basado po yan sa pahayag. Basado po yan sa pahayag kaniyo pong ICC o ICI, mga tugang. So sabi digdi, this was also the instant where he discovered that the seed house was exclusively used as a storage of the cash deliveries made to Congressman Ko, as there was no furniture inside, only piece of luggage coming from different sources. Dagdag pa ka na nasambit ng ICI. Mayo, sa hiling paglibot-libot, mga tugang, kaniyo po ni Bryce Hernandez, duman sa harong ni Saldico, subuot, duman sa harong subot ni Saldico sa Pasig, mga tugang, nahiling niya na mayo lamang ni sarong furniture o mga gamit sa harong, kundi ang nahiling niya po mga malita, mga malita, mga tugang, na kung sain may mga laog nin pirak, subuot, mga laog nin pirak. Taday kung manahiling tamayo man ako duman, sinasabi ko lang, kinukot ko lang, mga tugang, ang sabi kaniyo po na ICI, investigative body. So sinasabi ko lang itong pahayag ninda na ang mansyon subuot ni Saldico duman po sa parte na syudad na Pasig, sinasabi po, mga tugang, na ini sinasabi po na tambakan sa na pinagibo pala ng mansyon para tambakanin pirak, mga tugang, kwarta na gikan po sa SOP subuot, asin po sa kickback kaniyo pong mga proyekto na kung saan pinunduan kan gobyerno, mga tugang. So maliwanag po yan sa pahayag sa pahayag po ICI. Binanggit pa po, mga tugang, sa report kan ICI, binanggit pa na si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang nakipag-meeting kiko kan taon 2021. Taon 2021, si Alcantara, ito po bagang district engineer, itong mahibog ang lalawgon, makapal ang lalawgon, mahibog, bako, ito mataba-taba ang lalawgon, mataba-taba ang lalawgon, bako pong mahibog, bakong makapal ang lalawgon, kuyan, ano to po, mataba-taba ang lalawgon. Mataba-taba ang lalawgon. Tapos ito po bagang nagparapadaog nin pirak, pag naglalaog sa casino, pirang-pirak nin gobyerno, pirang milyones ka pesos ang daradara, asin iniyo po nagkakasino. So iyan si District Engineer Henry Alcantara kan 1st District kan Bulacan. So iniyo po
nakipag-meeting kikukan 2021 basado sa report kan ICI mapadapit po sa pagpundo kan infrastructure project asin sa pagultanan kan 2022 sagkod na po na 2025. So nagpuon pa 2021 mga tugang. Ang 2021 sa Bareta mga tugang pinag-inspeksyon ito pong sarong proyekto duman sa parte mismo kana Davao ta panahon pa yan kana sarong aldaw lang kasudma pinag-inspeksyon kana grupo po kana DPWH sa mga tugang sinasabi na completed na po itong project completed itong project panahon niya ni Duterte alagad pag-abot po duman mga tugang daingani 50% kan proyekto daingani kabanga kan proyekto mga tugang daingani kabanga kan proyekto an natapos o napatrabaho so sinasabi sa report kan na 2021 dapat tapos na completed na ngani si report panahon pa yan ni Duterte isipon mo kan panahon ni Duterte dai po nagpaimbestigar si Duterte kan mga anomalya sa proyekto sa laog kan sa iyang administrasyon mga tugang. Kaya inahagad baga na dapat sa panahon ni Duterte kadakol ni korupsyon na nangyari duman, dapat duman magpo ng investigasyon. Pero si Duterte mga tugang, sa mga nagbuto kay Duterte, si Duterte kan panahon dahil lamang nagpaimbestigar nin sarong anomalya sa proyekto sa laog kan sa iyang administrasyon. Digdi sa administrasyon ni Marcos kan maaraman ni Marcos mga tugang na igwanin mga nangyayaring mga anomalya binukasan ni Marcos ang pagpapaimbestigar. At tanganing digdi ralapagon itong mga persona na involved po sa korupsyon. Harabulon na mga tugang. So iyan na ang pagkakaiba kana administrasyon kadto ni Duterte na mayo nin mayo lamang nin ginibo na investigasyon sa korupsyon na mga tugang kadakol nin mga nangyaring mga anomalya sa proyekto sa panahon niya pero mayo pong ginibong investigasyon. So open ang administrasyon niya ni Marcos mga tugang tangani po nadigdi tangani po digdi bukasan iniyo pong investigasyon na ini sa mga kasong ini. Ngunyan, balikan ta iniyong binabanggit na report kan ICI mapadapit po sa 2021 na kung saan nakipag-meeting iniyong si First District Engineer Henry Alcantara Kiko mga tugang. 2021 panahon po yan ni Duterte 2021 takasuarin lang si Marcos mga tugang 2023 na naglaog bilang presidente. So 2021 manungod po sa pundo kan infrastructure project asin nag-abot 2022 sagud ng 2025 iyan ki Congressman Saldico mga tugang. So, sabi pa na Congressman Saldico become a proponent to the project of Bulacan First District Engineering Office which resulted about 426 flood control projects and the total amount of 35.24 billion peso. Billion po ang pinag-uurulayan digdiha. Sabi yan, ang inurulayan kan duwa, iniyo pong ni Saldico, pagkatapos kaniyo po mga tugang ni Alcantara, iyo po ang 426 flood control project na nagkakantidad 35.24 billion pesos sa mga tugang. So sa kantidad na ini 25% and pighagad subuot na kickback sa nasambit ng kantidad mga tugang 25% da dyan ang pinaghagad subuot na kickback ni
asin na napiritan si Alcantara na singilon ang mga kontratista. O, sabi po iyan na mga tugang sa report kan ICI sa pag-aadal ninda, si Hernandez man subuot, si Hernandez man subuot ang tagahatod bagman, tagahatod kang kickback money sa tabang kaniyo pong sarong nagangaran na Paul Duya, Carlo Rivera, ay pambihira. Si Carlo Rivera. So Paul Duya, Carlo Rivera, RG Dumasig, asin man na Justin Nuevo. So dinaraan na pira kaan kwarta duman sa parking area kana Shangri-La, sa Shangri-La, Shangri-La Hotel. Sa Tagig sa Harungpo, mga tugang, Nico sa Valle Verde. So duman na mga tugang, pinagadara ito pong kwarta, tarabang-tabang mga tugang, tarabang-tabang po ang nagdara, iyo si Paul Duya, Carlo Rivera, RG Dumasig, asin Justin Nuevo. Siring man, iniyo pong si Hernandez sa mga tugang. Dinaraninda ang pirak duman sa Shangri-La Hotel sa Tagig o sa Harungpo, Nico sa Valle Verde. Ang sabi mga tugang, digdi po, sinasabi ka na ICI na usto subuot, nakausto subuot sa dakulang malita an 50 milyones pesos mantang an ibang malita igwa po nin laog nin 30 milyones pesos sagkod ng 40 milyones pesos sa mga tugang. Sabi yan kan ICI, on its delivery, they would utilize at least 7 vehicles containing 5 to the 6 large pieces of luggage. Mga tugang, basado po yan sa testimonya ni Hernandez. One delivery would sometimes entail 2 or 3 trips to complete. Inirekomendangon yan. Inirekomendangon yan kan ICI sa ombudsman, nakasuhan na po siku ninda direct o indirect bribery as in corruption of public official, corruption of public officers, as in plunder, ninuli po kan subuot, kickback, subuot, as in corruption subuot sa mga flood control project kan gobyerno, kan DPWH. Iniyo po mga tugang inot ng pinagninigaran iniko. Pero inot ng pinagninigaran niko, iniyo po mga nasambit ng bagay. Sa mga press releases ni Nico, nininigaran niya ang nasambit ng bagay. Asin na siya da nag-receive ni na mga kickback money gikan po sa flood control project. Alagad sa investigasyon na kana ICI, iyon na po yan sinagluluwas. Kaya nga ni, ang rekomendasyon ninda, kasuhan na ngaya nga kan ombudsman, ini yung siku. So kasuhan na ngayon, involved ngayon sa pinag-aapod na direct o indirect bribery, as in corruption of public officials, corruption of public officers, as in plunders, ninulikan subot mga kickback sa mga flood control project mga tugang. So iyan, ang sabi ka na ombudsman na mga tugang. Pinagtawan talang ni na atensyon, tanganing may ideya kita. Bakong ombudsman ang nagsabi ICI pala, tinawan talang ni na doon, tanganing may ideya kita. Takita po, baga nagdadangog akan mga paayag kan ginigibong investigasyon. Tanganing daiman kita nauuri sa mga impormasyon na mga tugang. Kaya lang sabi ko nga ni, ang mga saut na ini
nainot nang pinaimutikan kadto niko, maski mayo siya digdi, may mga press releases, may mga video presentation na pinagpapaluwas siya, na sinasabi niya, ay mayo nga, dahil nga ako involved ka na sambit ng bagay. Mayo nga ning korupsyon na nangyari. Kaya lang, sa isip kan tao, sagkod nang dahi ini nagtutunga, dahi nagbubutwa, dahi man mawawara ang tsuriya, ang isip po kan mga namamanwaan na pwedeng guilty or not guilty, iniyo po nga si Saldico. Na tasagod ngunyan, sige ang tago kaya, sige ang tago, dahi man nalulocate duman sa Amerika, kunyaon talaga siya duman sa hospital sa Amerika, imadali lang yan matrace, may mga tao duman may mga nag-iimbestigar, nagahapot-tapot man ang gobyerno kung talagang yaon duman, dahil naman natitrace sa mga tugang. So gustong sabihin, pag maayo ka na duman, dahil ka naglalataw, sige kang paluwas kan mga press releases sa imo mismong nililinig man an sa imo nga sadiri. So gustong sabihin, nagtatago ka. Sige ang tago mo, kung sain-sain na lugar, ang sabi mo, maluwas ka, alagad, digdi, nagkakaigwalugod nin isip, sala man o tama ang iniisip ka na tao, pero dahil mo man yan mababasol, kung sa pag-isip kan tao, guilty ka na, dahil ka man nagluluwas, dahil ka man nagpipresentar, sa parte mismo ka na gobyerno na isurrender mo ang sadiri mo, tanganing duman, linawon mo ang mga kaputan laban sa saimo. So iyan ang dalaga na mga tugang. Naungon yan, tawanan tanin atensyon, apwera kayang kiko, apwera kiko mga tugang, digdi kita sa parte mismo kan Villanueva man. Ano po ang masasabi nindo kaya duman po sa mga kababayan ta? Si Villanueva baga mga tugang. Pwede ka mo mag-react ka duman po sa tuyang mga tutukar. Maaraman mi man lamang ang ideya nindo kung ano man lamang ang nasa sabot nindo bilang parabayad kan buwis. Birang parabayad kan buwis asin na bako lang parabayad kan paglud nindo para magpag-greetings. Takon minsan nabayad ka mo kan lud nindo magpag-greetings na. Dahil may aram ko na ano man ang nasabot nindo bilang parabayad kan buwis. O gusto may man maaraman kung ano man ana sa indong pakiaram, ano man ang sa indong komentaryo na nagbabayad ka mo nin buwis digdi sa mga issue na nangyayari ngunyan sa tuya po, lalong-lalo na ining mga kickback blues. So, mga tugang, sa sarupang pag-uurulayan niya to, iniyo po bagang mapadapit sa biglaan na pag-dismiss na subot tinatago itong pag-dismiss sa kaso po kaniyo po mga tugang ni Senador Joel Villanueva kan Ombudsman. So iniluwas ngunyan kan the Office on the Ombudsman itong mga kopya kan mga desisyon kan dating ombudsman na si Conchita Carpio Morales asin iniyo pong si Samuel Marites mga tugang. Iyan kasumpay ka na 2026 dismissal order laban po kay Senador Joel Villanueva. So kung magigirumduman ta mga tugang, inapod kan sinabi kan presenting ombudsman na si Jesus Crespin Remulla na sarong secret decision. Sekretong desisyon. Ang 2019 ruling ni Martires na kung saan nagbaliktad subuot sa kasuguan ni Morales na tanggalon si Villanueva sa serbisyong publiko ninhuli po kan subuot 9.7 million pork barrel na anomalya. Kan ini congressman pa kan sarong party list mga tugang nasibak. So nagpaluwas po kaya ni decision kay ito kasuguan si Morales. Sabi ni Morales,
tanggalon niya sa pwesto bilang congressman. Iyan si Joel Villanueva ninuli niya kan subuot 9.7 million pork barrel anomalies. So anomalya kan pork barrel para po sa iyang party list. So sa desisyon mga tugang, sa desisyon ni Martires, sinabi niya na kulang da si ebidensya tanganing patunayan na digdi po pagkakasangkot ni Villanueva sa salang paggamit kan pundo. Basado po yan sa naging report kan NBI na sinasabi na palsipikado o piniki ang perma kan senador sa nagkapira nga mga dokumento sa mga tugang. Sabi yan sa report, there is no adequate evidence showing Villanueva involvement. The signature were obviously forged. Sabi yan na mga tugang sa desisyon ni Martires. Dumang kay Martires, pero nainot na nag-desisyon po mga tugang si ombudsman mga tugang nainot na itong desisyon na sinasabi ni Conchita Carpio Morales mga tugang na nagsasabi digdi po na imbulto tanggalon taimbulto da sa anomalya. So binago ito ni Martires mga tugang. So dagdag pa kani na sinasabing mayo da ni mga basihan digdi mga tugang pinagpaliwanag ni Remulla na isinapubliko ninda ang mga desisyon para po sa kaaraman kan publiko tanganing maiwasan ang mga hukus-pukus sa mga tugang, ang mga tsurya. People are speculating as to which is which and what is what. There are already decision presumed valid, sabi ni Remulla sa sarong pahayag mga tugang kana pizza 29. So iyan na padapit po yan kay Villanueva. So may mga ideya kita mga tugang, kaya nga ni iimbestigaran, bubuhayon liwat ini yung investigasyon sa pork barrel kaniyo po nga nasambit ng senador kan siya po kongresista pa na minarepresentar kan si baka mga tugang party list congressman iniyo po kadto si Villanueva kan kasuhan mapadapit sa pork barrel scam mga tugang. So ang sabi kan ombudsman ngaya aadalan ta asin bubuwayon giraray. Bubuwayon giraray iniyo po nga nasambit na nga bagay. Naungunyan mga tugang ang sabi man po mga tugang digdi ang sabi po kana saro pa po nga opisyal digdi sa kasong ini naninindugan po ngunyan si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na pwede pang buhayon naninindugan na mga tugang iniyo po nga si Associate Justice Antonio Carpio sabi kani ni Carpio pwede pang buhayon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang dismissal case laban kay Senador Joel Villanueva. So pwede pa nabuhayon partner. Adalan sabi po ni Carpio pwede na balga ang due process o pwede na nabalga ang due process kung ang naging desisyon ni dating Ombudsman Samuel Martires na ibasura ang dismissal case kay Villanueva asin sinikrito sa prosecution. Pwede. At sabi ni Carpio, pwede daang nabalga ang due process kung ang naging desisyon ni dating Ombudsman Samuel Martires na ibasura ang dismissal case kay Villanueva asin sinikrito ang bagay nini sa prosecution. May karapatan
ang prosecution na magsampa nin motion for reconsideration. Pero kung ininda aram na ibinasura na palan ang dismissal case, masasabing dain nagkaigwa kan sinasabing due process. O iyan na mga tugang mayo kaya nag-aaram kan desisyon. Kaya ang sabi na ito pala dinismiss. So ang sabi pwede daang binalga ang due process sa mga tugang. Si Carpio kaya na nagsasabi si Associate Justice Carpio, yung mismo ang nagsasabi. If the decision is reversed, subsequently, the prosecutor will have another chance to ask for a motion for reconsideration, resume, because you have always a chance to ask for a motion for reconsideration. Sabi po yan mga tugang ni Carpio. Sa entrevista kay Carpio, sinabi niya po yan, hayag-hayagan. At first, nobody knew about the reversal, so most likely, the prosecutor, whoever, what the prosecution then did not also know, so he could not have filed a motion for reconsideration. So, pwede po na digdi mag-file nin motion for reconsideration asin buwayon giraray ang nasambit ng kaso. Kanda taon 2016, inirekomenda ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales nirekomenda po ang pagsibak kay Villanueva matapos mapatunayan na ini sangkot po mga tugang sa 10 milyones na Priority Development Assistance Fund scam kan 2008 kung saan representante pa lang siya, congressman pa lang ini si Villanueva kan sibak party list antes iniyo pong naging senadora mga tugang. Ang sibak party list saro po yan na grupo na kabali po dyan na mga tugang si Senador si Senador Villanueva. Ninuli kan desisyon ni Morales digdi po masurat sana si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ki Senate President Tito Soto III tanganing ipasunod po ang dismissal order laban ki Villanueva, partner. Masurat lang sa desisyon mga tugang ni Morales, pwede na magsurat iniyo po mga tugang si Remulla Kisuto bilang presidente, ahagado niya i-dismiss na alion bilang senador iniyo pong si Joel Villanueva huli po kan anomalya subuot na kinakaimbultuan kani basado sa desisyon po mga tugang kadtukan Ombudsman basado sa desisyon po ni Conchita Carpio Morales mga tugang. So maliwanag po yan. Pero digdi po mga tugang, ibinida ni Villanueva na inabsuelto na siya ni Martires kan taon 2019. So digdi, sabi ni Remulla, sinikrito po ang desisyon ni Martires sa dismissal case ni Villanueva ninhuli tada ini ipinaabot sa publiko mga tugang. Dai nag-aaram ana publiko. So, pwedeng buwayon, pwedeng hagadon na i-dismiss giraray. So, tadai nag-agi nin due process, tadai po nag-aaram ana publiko. Dai pinasa publiko ang nasambit ng desisyon na mga tugang. So, ngunyan aabangan ta kung ano po ang pwedeng gibuhon na desisyon kaniyo po mga tugang ni Ombudsman Crispin Remulla. So iling-ilingon ta, halatalaton ta. Siyempre ang mga desisyon kan bako mang kita Kita nagaantabay lang. Nagaantabay lang kita partner. Dahil tamang pwedeng sabihin na, dali-dali yan. Although may mga isip ang tao, kanya-kanyang pag-iisip, alagad kita sa parte ka na media, binabalansita. Sumahalat-halat kita kung ano po ang magiging desisyon.
ano ang sunod na lakdang nagigibon po ni Remulla mapadapit po digdi. Ano po yan? Arog ka na pahayag po ni Associate Justice dati Carpio, mga tugang, na pwede pa lang siya magsurat lang kay Soto na agado na i-dismiss na po haliun na bilang senador iniyo pong si Villanueva. Sumadepende yan sa parte po ka na ombudsman. Si Crispin Remulla, si ombudsman na Crispin Remulla, abo man basta-basta na gibunin na desisyon na dahil niya pa na re-review, na dahil niya pa man naaadalan. Kaya gusto niya pag nag-file pag nag-file nin petition, kaso o whatever, digdi po mga tugang sure bull. Sure bull. Gana. Bakong basta ka sa na ma-file dyan, ng petition, patapos na technical ka, dismiss man lang ang kaso, di sayang. Aadalan niya. So halat-talaton ta, sagkod nyo arin ang pag-aadal na iyan. And nyo arin yan, susunodun niya, an advice, kaniyo po mga tugang, ni dating Associate Justice Carpio, para po agadon magsurat kay Senador Vicente Soto III, ang Senate President, na haliuna sa listahan kan mga senador ang pangaran na Joel Villanueva. So hihiling unta po yan na mga tugang. Although si Villanueva ang panindugan niya, ang paguna niya, dinismiss na ang kaso. Kaya lang ang problema mga tugang, dai po ipinag sa publiko ang desisyon. Dai naaraman ka na publiko, and maging ang prosecution dai nag-aaram kanasambit na nga desisyon na ini, mga tugang, na sinasabi ni Carpio nagkaigwanin paglapas sa due process. Kaya pwede pang iapila, pwede pa nadarahon na mga tugang i-appeal. Tangani pong mangyari itong inot na desisyon ni Conchita Carpio Morales. Araan tabay, mga tugang, duman sa mga masurudod na mga lakdang. Inabot na kaya kita nin oras, kulang na panahon, kaya lang yauna ang grupo kan Philippine Army. So sa inda ng oras ini, para sa tropa kan Philippine Army, madadangog nindo dyan ang kadakol-dakol na mga greetings. Partner, sa party mismo kan tropa kan Philippine Army, mga tugang, duman sa mga kababayan ta. So antabay na po. Inabot na kami nin oras sa alagad bago ako mapaaram, mga tugang, mapasalamat ako sa mahal na Diyos, kaya uya po ang sa tuyang deliberate. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo, lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa